So, we have been talking for the last 2 days yung ating pong topic about disciples past. Okay, so ano po ba yung ating pong main concern about the disciples past? Helping other na experience breakthrough to intentional discipleship. For the last 2 days, pinag-uusapan natin that we really need to have the concern for other people that they may grow. Okay, so hindi pa pwedeng ang concern lang natin ay yung tao ay makakilala sa Panginoon. Ang main concern natin, yung tao makapagpatuloy at maulit niya yung process na ating ginagawa. Okay? So kailangan makita natin doon sa tao yung mga bagay na ating mga pinapractice. So first, pag-usapan muna natin ito, ay how to pray and fast according to God's will. So meron mga ilang bagay na kailangan natin makita para mas maintindihan natin yung ating mga bagay na ginagawa. Okay, so let us read number 1. As for understanding. Okay, so importante that we really need to ask God for the understanding. Okay, be reminded na si Solomon, hindi siya humingi ng wisdom. Ang hiningi niya, understanding, because he decided to gather all the information. Now, nung nag-gather niya lahat ng information, he asked God for the understanding. Then, ang naging byproduct niyan, yung tinatawag nating wisdom. Kaya ang wisdom is the byproduct of a combination of two things. Okay? It is a combination of what? Knowledge and understanding. Now, once we decided to ask God for the understanding, we will begin to what? To know the will of God. So some people, marami silang confusion about God's will. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Okay, mas marami mga tao, they prefer to ask rather than discovering it to themselves. So mas maganda na i-discover natin kung ano ba yung kalooban ng Lord para sa atin. Kanina, may nag-message sa akin kanina. Tinatanong niya kung si Judas ba ay ligtas o hindi. Okay? So, ang sinagot ko na lang ito. Basahin mo yung Bible mo, sa mga susunod na araw, malalaman mo yung sagot. Kasi lahat ng sagot sa ating pong mga tanong ay nakasulat na po yan sa Bible. You just simply need to discover it. So instead of asking, okay, mas magandang tayo mismo i-discover natin. Kasi kapag tayo ay nagtatanong at hindi naman natin dinidiscover sa ating sarili, okay, we will miss the opportunity to become more knowledgeable. Okay, number 2, read. Ask in faith. Okay, so paano naman yan? To trust the will of God. So the number 1 is we need to know the will of God. Second is we need to trust the will of God. Okay, once you understand the meaning of faith, you will begin to discover how to totally trust the Lord. Kasi ang pagtitiwala sa Diyos, ang isa sa pinakamahirap i-practice unless, okay, we have faith. That's why trusting the Lord, it is not really easy. Ay, mahirap pagtiwala kapag hindi mo pinapagana yung faith. Ay, be reminded, during the time of Peter, diba, noong time, pinatawid siya ng Lord doon sa tubig, diba? Inapakan niya yung tubig, then nakahakbang siya ng ilang step, then after ng mga ilang step, ay bigla siyang lumubog. Ay, ano yung reason? Ay, because of the fear, na-sidetrack, yung kanyang focus nawala. Ay, at dahil nawala yung kanyang focus, what happened? Ay, nagsimula po siya lumubog. And he simply asked Jesus, Lord, help me. So, any person na humihingi ng tulong, should trust the person na hinihingian natin ng tulong. Amen? So, hindi pa pwedeng you don't trust God. You do not have the choice but to totally trust. Wala tayong choice doon. Kailangan talaga nating magtiwala. And number 3, read. Pray prophetically. Okay, so, paano naman yan? Okay, to back up the will of God. So once we mention the word prophetically, yung mga bagay na nababasa natin, we use it against God. Okay, now, hindi natin to ginagamit kasi ang Diyos ay makakalimutin. Okay, kung hindi ginagamit natin to for us to communicate, Lord, sinabi mo sa iyong salita. Okay, eto yung bagay na sinabi mo, nakasulat to. So once na yan ay ginagamit natin, okay, we are praying prophetically. At napaka-importante that we need to become knowledgeable. So anything na hindi mo kayang i-declare sa Bible, it only means one thing, you don't trust the word.
That's why, yung ating pagdideclare ng Word of God is one of the greatest manifestation that indeed that we know the will of God, and second, we trust the will of God. So kaya maganda na ito ay kino-confess natin. And there are a lot of records in the Bible na makikita natin that those people who really trust the Lord, they confess it. That's why mayroon tayong tinatawag na prophetic prayer. Okay? So let's talk about fasting, everyone. Okay? It's not always about us, not always about our needs and wants. It is about being a blessing to others that they may experience God's presence. okay. So once we decided to fast, okay, dapat maintindihan natin na ang number one goal ng fasting is not for your own needs. Okay? We don't fast para pang sa sarili. Although, pwede mo yang gawin. Okay? Pero pagka binasa nyo ang Bible, ay halos wala kayo makikita na nag-fasting for their own benefits. It is always for the benefits of other people. Now, once ang ibang tao ay makinabang sa pamagitan ng bagay na ating ginagawa, automatically nagba-bounce back yan sa atin. Pagsabi nga uli, bounce back. So napaka-importante na makita natin that every time we do fasting, it is what? For the benefits of other people. So dapat meron tayong pinag-aalayan. Meron tayong pinagbibigyan ng ating fasting. And I wanted to ask everyone, ay kamusta yung mga taong minessage nyo na in-offer nyo sa kanila yung inyong fasting? Ay, ginawa nyo ba yung assignment niya? So pakitanong nga yung katabi mo. Pakitanong, ano ang pangalan ng tatlong tao? Okay, by the way, some of you, minessage nyo ako. I mean, thank you for that. Okay? Pero ang concern natin, yung ibang tao. Okay? Those people who desperately need your help. Possible kasi kayo lang yung kakilala. Lenon, pakibuksan yung ilaw doon. Tatlong araw ko nang binabanggit eh. Huwag papatay yung ilaw. Kasi may pumapasok dyan. Okay? Baka may pumasok dyan ng espiritu eh. Okay? Okay. Okay, clear ba tayo? Kasi may pumapasok, pag nakapatay ang ilaw, baka isipin lang, nag-uwian na tayo. Okay? Asa sila nun? Lenon, clear ba yan? Kasi Monday, Tuesday, binanggit ko yan. Ayoko magalit. Okay? Pero nagiinit na ulo ko. Okay? Klaro ba tayo, Lenon? Okay. Okay. Sa mga nanonood, type tayo. Okay, again. Once you decided to fast, understand very carefully. Sino dapat ang kinabang? Ibang tao. Okay? Not everything is all about you. Once you decided to fast, at ang main concern mo lang ay yung need mo, you become what? Selfish. The main concern is always to offer your life to other people. Do you have your Bible? Okay, alam nyo ba yung nakasulat sa John 3:16? Okay, ano nakasulat doon? Okay, yung kasabi mo, nakikilipsing. Buksan niyo yung Bible niya, John 3:16. Okay, pakicheck sino yung walang mga Bible. Okay, tandaan niyo po ang Bible natin, importante. Okay, we don't depend yung ating Bible sa ating pong mga cellphone. Kasi pag nalobat yan, wala na. Okay, so pakitanong yung katabi mo, nasaan ang Bible mo? Sige pa, pakitanong yung mga katabi nyo, huwag kayong matakot. Okay? Kasi kung wala, sabihin mo, magdala ka ng Bible. Clear? Okay. So pakibasa muna yung John 3:16. Everyone. Okay. Nakita nyo na yung Bible, John 3:16? Okay, pakibasa, Malen. Pakibuksan yung microphone ni Malen. Walang sounds. Ay, pwede bang gawa ng paraan? Sobrang mahal ng Diyos sa mga tao sa mundo, kaya binigay niya ang kaisa-isa niyang anak, para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Okay, so we call it what? Sacrifice. Say it again, sacrifice. So yung ginawa rin ng Diyos, in-offer niya yung kanyang Yung kanyang anak. And once God decided to offer His Son, yung buhay nun, sino na kinabang? Sino na kinabang? Ay tayo, buong mundo. Okay, now, I want you to turn to 1 John 3:16. Yung binasa natin kanina is John 3:16. This time, basahin natin yung 1 John 3:16.
Okay, nakita na? Pakibasa. Ganito natin nalalaman kung ano ang pagmamahal. Ibinigay ni Christ ang buhay niya para sa atin. Kaya tayo rin, dapat ibigay natin ang buhay natin para sa iba. Amen. Okay, lahat ba kayo nakita nyo na? Paki-assist nga yung mga katabi nyo. 1 John 3:16. Okay? Paki-assist muna para lahat tayo sabay-sabay magbabasa. Tapos yung katabi nyo, kung walang Bible, i-share nyo yung Bible nyo. Okay, para makita nila. Even yung atin na sa mga online. Okay? Lahat ba nakita na o meron pa naghahanap? 1 John. Okay, pag nahihirapan kayong hanapin, ay puntahan nyo saan? Sa table of contents. Nakita na ba lahat? Okay, pakibasa na lahat, sabay-sabay. Read. Ganito natin nalalaman kung ano ang pagmamahal. Ibinigay ni Christ ang buhay niya para sa atin. Kaya tayo rin, dapat ibigay natin ang buhay natin para sa iba. Okay, so napansin nyo ba, no? Sa John 3:16, in-offer ng Lord yung kanya pong buhay. Ay, ano rin yung purpose? Para makinabang ang lahat ng tao. Sa 1 John chapter 3, verse 16, you also need to offer your life para yung ibang tao naman ay makinabang sa pamamagitan ng buhay natin. Now, the question is this, are you willing to offer your life to other people? Ay offering your life to other people, okay, hindi yan nangangahulugan na mawawalan ka ng buhay. Ay, lagi natin tandaan, no, ang tao, the more ka nagbibigay, the more kang, umaani. Ay, the more you encourage other people, the more you are being strengthened. The more you give, the more you receive. So, walang talo kapag ang isang tao, nagkaroon siya ng heart to give to other people. Amen? So again, look at your neighbor. Sabi mo sa kanya, decide to give. Decide to offer your life to other people. Why? Kasi isa sa pinag-uusapan natin is what? Helping others grow through intentional discipleship. At alam nyo, once you decided to guide a person sa ating process, hindi niya magagawa unless you have the heart. Okay? Kasi iba't iba ang ugali ng mga tao. Ay, sino rito napansin nyo, no? Okay? Nade-develop yung karakter mo every time you guide a person. Minsan may nagsabi sa akin yan. Sabi sa akin, Daddy, pa pwede po bang hindi muna ako mag-guide? Sabi ko, bakit? Sabi niya, naiinis kasi ako sa handle ko eh. Sabi ko, bakit? Kasi po may karakter. So tinanong ko siya, sa tingin mo ba yung hinahandle mo, gusto rin niya ugali mo? Okay? O yung taong nag-guide sa'yo, gusto rin ba niya yung karakter mo? Lahat tayo, meron tayong iba't ibang klase ng ugali. Amen. Okay? That is very normal. That's why we need to become patient, okay, in handling people, in guiding people. Okay? Hindi ka nag-handle ng taong mabait. Nag-handle tayo ng tao na tuturuan natin na maging mabuti. So ang goal, hindi maging mabait. Ang goal, maturuan natin yung tao na maging mabuti. Pagsabi ng uli, mabuti. Now, hindi masama ang maging mabait, ha? Okay? Hindi masama. Pero ang goal natin, yung tao, maturuan natin siya na maging mabuti. Kasi magkaiba ang definition ng mabait at the same time ng mabuti. Now,